Dito sa mundo ng cryptocurrency, mahalaga po ang bilis ng transaction. Kapag mas mabilis ang isang blockchain, mas epektibo po ito sa pagproseso ng mga transaction. Kamakailan lang ay pinagmamalaki ng mga pioneers ng Pi Network na ang kanilang blockchain ay may block time na 5 seconds lamang, 120 times na mas mabilis kumpara kay Bitcoin na may 10 minutes block time. Pero gaano nga ba ito katotoo at ano ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ayon po kay Dr. PiCoin. Ayan, isang pioneer ng Pi Network, ang kanilang blockchain ay may kakayahang makumpleto ang isang block sa loob lamang ng 5 seconds, habang si Bitcoin ay nangangailangan ng 10 minutes upang makumpleto ang isang block. Sa madaling sabi, ito ay 120 times na mas mabilis. Bukod pa rito, ayon kay Jatin Gupta, isa sa mga taga-suporta ng Pi Network, kasalukuyang umaabot po sa 540,000 downloads ang app ng Pi Network kada araw na nagpapakita po ng lumalaking interes sa publiko nito. Hindi lang yan, ang Pi Network ay kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto sa social category ng Google Play Store. Kasama po ang malalaking pangalan tulad ng Facebook at saka Instagram. Napalaking achievement nito para sa isang crypto project na hindi pa ganap na ila-launch sa open market. Ngayon ay mas mabilis nga ba talaga ang Pi Network? Oo, kung ang pagbabatayan ay si Bitcoin. Si Bitcoin ay kilala sa pagiging mabagal pagdating po sa transaction processing dahil po sa kanyang proof of work consensus mechanism. Dahil dito ay naimbento ang mga layer 2 solutions tulad po ng Lightning Network para mapabilis ang transactions. Ngunit kung ikukumpara po sa ibang blockchain networks, hindi naman ito pinakamabilis. Halimbawa, si Solana ay may block time na 0.4 seconds lamang. Ang Avalanche naman ay kayang mag-finalize ng transaction sa loob lamang ng isang segundo. Si Algorand ay may block time na nasa 3.3 seconds. Ang EOS ay may block production time na 0.5 seconds. Kaya base po sa mga datos, mas mabilis nga ang Pi Network kaysa kay Bitcoin. Pero hindi po ito ang pinakamabilis na blockchain sa kasalukuyan. Ngayon ay may epekto ba ito sa mga Pi Network miners? Ayan. Sa kabila po ng hype ay may babala rin ang pioneers ng Pi Network. Ayon po kay Gupta, posibleng bumagal ang mining speed sa darating na March 2025 dahil po sa network adjustments. Ibig sabihin ay maaari pong bumaba ang rewards na nakukuha ng mga users na nagmimina ng PiCoin sa kanilang mga mobile phones. Kaya naman ay hinihikayat ng mga miners na samantalahin ang pagkakataon habang mataas pa ang mining rate. Ngayon ay ano po ang mga hamon na hinaharap ng Pi Network? Yan, bukod po sa bilis ng transaction ay may iba pang mga issue ang Pi Network na kailangan pong pagtuunan ng pansin. Una ay ang kanyang legitimacy at saka regulation. Hindi pa kasi malinaw kung paano po i-regulate ang Pi Network kaya may mga agam-agam kung magiging matagumpay ito sa long term. Pangalawa ay ang exchange listings. Hanggang ngayon ay hindi pa tiyak kung kailan po magiging available ang PiCoin sa mga pangunahing exchanges tulad po ni Binance at Coinbase. Kung may mga analyst na nagsasabing may regulatory concerns, kaya po nag-aatubili ang may mga nagsasabing mga ilang analyst na may regulatory concerns daw kaya nag-aatubili ang ibang exchanges na ilista ito at meron na po tayong content tungkol dyan. Pangatlo ay ang scam allegations. Marami pong crypto experts ang nananatiling may pagdududa sa project dahil hindi pa ito ganap na nailalabas. Hindi pa nailalabas ito sa kanyang open mainnet. Ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga may interest dito kay Pi Network. Yan, para sa atin, ang bilis po ng transaction ay isang magandang indikasyon na may potensyal ito bilang isang cryptocurrency. Gayunpaman, hindi pa rin po tayo dapat magmadali sa pag-invest nang hindi muna sinusuri ang iba pang mga mahalagang aspeto ng project. Kung ikaw po ay isang Pi Network miner, mainam na magpatuloy po sa pagmimina habang mataas pa ang rate. Ngunit dapat ding maging handa sa anumang pagbabago sa sistema nito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito.
Ang pagiging 120 times na mas mabilis kaysa kay Bitcoin ay isang magandang selling point para sa Pi Network. Ngunit hindi po ito sapat upang masabi na ito ang pinakamahusay na blockchain network. Mas mabilis nga ito kay Bitcoin, pero may iba pang networks na mas mabilis pa rito. Dagdag pa rito ay hindi natin dapat kalimutan na hanggang ngayon wala pang opisyal na paglista sa Picoin sa mga pangunahing exchanges, kaya hindi pa rin ito ganap na magagamit sa real world trading. Sa huli ay magandang subaybayan po ang developments ng Pi Network. Kung magtagumpay po ito sa kanyang launching ng kanyang open network at maayos po ang listing sa mga exchanges, maaaring magkaroon ito ng tunay na value sa crypto market. Ngunit tulad po ng anumang investment, dapat po tayo maging maingat at hindi po tayo dapat basta-basta sumusunod sa hype ng walang sapat na kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.